Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa ating depensa. Amerika handang tumulong sa resupply mission sa Ayungin Shoal. Pero bago tayo magpatuloy, huwag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe. Paki-follow at like na rin ang aming page na nasa description na ang link. Siniguro ng Embahada ng US sa Pilipinas ang kahandaan nitong tumulong sa resupply mission ng bansa sa mga tropa ng pamahalaan na nakaistasyon sa BRP Sierra Madre. Una rito ay natanong si Philippine Navy spokesman for the West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad kung plano ng pamahalaan na gamitin ang drone system ng US na Tactical Resupply Unmanned Aircraft System o TRUAS system. Bilang kasagutan dito, sinabi ng tagapagsalita ng embahada na si Kenish Kagangopadhyay na ang alyansa ng Pilipinas at US ay mananatiling matatag, kasabay na rin ang patuloy na koordinasyon ng dalawang bansa para sa pagsasagawa ng iba't ibang mga aktibidad. Gayunpaman, tumanggi na itong maglatag ng iba pang detalye ukol sa aniyay diplomatic discussion sa pagitan ng Pilipinas at US. Una nang sinabi ng Philippine Navy na ikinukonsidera nito ang lahat ng opsyon para sa mga isasagawang resupply mission sa West Philippine Sea, kasabay na rin ang lalo pang tumitinding pagharang ng mga Chinese vessel sa mga resupply mission ng Pilipinas. All options are being discussed on the planning table. Once finalized, this will be submitted for approval. Matatandaan, una nang sinabi ng US Marine Corps na ginamit nila ang TRUAS system sa isinagawang balikatan exercises noong Abril. Muli din itong ginamit sa Archipelagic Coastal Defense Continuum noong May 2024. Ang naturang drone system ay isang Class 3 unmanned aerial system na nagagawang makapag-deliver ng mga supplies sa ilang kritikal at malalayong lugar. Ilan sa mga katangian nito ay ang bilis at precise location. Apat na Philippine Air Force FA-50 jet ang kabilang sa hanay ng mga sasakyang panghimpapawid, na lumipad sa kasama ng mga sasakyang panghimpapawid mula sa iba pang mga kalahok na bansa sa Pitch Black 2024 military exercise sa Australia. Ang Multinational Air Combat Exercise ay naglalayong pagsama-samahin ang mga hukbong panghimpapawid sa buong mundo upang mapahusay ang interoperability, mapabuti ang mga tactical na kasanayan, at palakasin ang mga internasyonal na pakikipagsosyo. Ang ehersisyo ngayong taon, na nagsimula noong Lunes 15 ng Hulyo, ay kinabibilangan ng mga kalahok mula sa 20 bansa, na ginagawa itong isa sa pinakamalaki at pinakakakaibang kaganapan sa kasaysayan. Nakipagpulong ang hepe ng militar ng US noong Martes kay Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Bronner Jr. upang ipakita ang solid commitment ng Amerika sa alyansa nito sa Pilipinas, bago ang pagpupulong sa pagitan ng mga nangungunang opisyal ng diplomatiko at depensa ng dalawang bansa. Si General Charles Brown Jr., tagapangulo ng Joint Chiefs of Staff, ay dumating sa bansa noong Martes para sa isang serye ng pakikipag-ugnayan kay Bronner, na naglalayong palakasin ang matagal ng relasyon sa pagtatanggol ng US and Philippines. Also involve other upcoming talks in terms of our compliance with the DSOMIA and other matters in terms of our partnership in with the US. Ang pagbisita ni Brown ay 2 linggo bago ang 2+2 ministerial dialogue sa Pilipinas sa pagitan ng mga dayuhan at defense secretaries ng dalawang security allies. Magbubukas ng isang bagong direktang linya ng komunikasyon o hotline sa pagitan ng mga tanggapan ng Pangulo ng China at Pilipinas. Ang kamakailang nilagdaang kasunduan, sa pamamagitan ng direktang hotline, maaaring matawagan ng nabanggit na concerned officials ang kanilang counterpart sakaling magkaroon ng panibagong insidente sa disputed waters, saklaw ang West Philippine Sea upang maiwasan ang anumang bagong confrontation. Base sa kopya ng kasunduan, naglatag ito ng ilang mga communication channel sa pagitan ng Pilipinas at China, partikular para matugunan ang mga maritime issue sa pamamagitan ng mga kinatawan na itatalaga ng Pangulo ng dalawang bansa, kung saan maaari ding gamitin ng Department of Foreign Affairs at Ministry of Foreign Affairs ng China ang naturang hotline, kasama na dito ang Foreign Minister at Vice Foreign Minister na antas o sa pamamagitan ng kanilang mga itinalagang kinatawan. Ayon pa sa kasunduan, plano ding lumikha ng bagong communication channel sa pagitan ng mga Coast Guard ng China at Pilipinas kapag natapos na ang kaukulang Memorandum of Understanding sa pagitan ng dalawang bansa.
Kasalukuyan namang tinatrabaho ng mga opisyal ng China at Pilipinas ang pagbalangkas sa guidelines para ipatupad ang Maritime Communications Mechanism, ang bagong kasunduan na tinawag na Arrangement on Improving Philippines-China Maritime Communication Mechanisms, ay nilagdaan sa nakalipas na bilateral consultation meeting sa Manila noong July 2 sa gitna ng umiigting na tensyon sa disputed waters. Matagumpay na natapos ng Philippine Coast Guard at United States Coast Guard ang joint passing exercise noong Martes 16 ng Hulyo, sa karagatan ng Lubang Island tapat ng West Philippine Sea, kasama sa ehersisyo ang BRP Melchora Aquino MRRV 9702 ng PCG at ang USCG Cutter Wash WMSL 751, sa pagbabahagi ng magkatulad na mga mandato, kaalaman, at layunin ng pagprotekta sa mga buhay dagat at pagpapanatili ng isang nakabatay sa mga patakaran sa maritime order. Ang pagsasanay na ito ay nagha-highlight sa mas malapit at lumalawak na relasyon sa pagitan ng Coast Guards ng dalawang magkaalyadong bansa. Ayon sa PCG, ang ehersisyo ay naglalayong palakasin ang maritime cooperation at interoperability sa pagitan ng dalawang serbisyo ng Coast Guard sa mga lugar ng maritime safety at environmental protection. Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat po.